Nagkonsulta naman tayo dun sa Nationalista Party. Alam ko ng Nationalista Party kung nalilipat ako ng minority. Pero, so yan, ina-anticipate ko po na ganito yung mangyari. Pero hindi ko ina-anticipate. I was actually anticipating a more relevant exchange based on the privilege speech I just gave out. Pero kita niya naman, wala eh. Akala niya, he will destroy me by that. Inaamin ko nga eh, na nagbaback channel ako eh, as authorized by the President. May mali po ba sa nagawa ninyo? Wala nga. Para magalit si Senator Enrique? Akala niya kasi, i-deny ko. Hindi. O sinasabi niya, ang daming beses ko na raw lumabas, isang beses lang daw ako nagpaalam. Oo. Kasi yung regular passport ko yung ginamit ko eh. Hindi naman ako kailangan magpaalam sa kanya eh. Di ba? Sir, 16 trips, tama ba yan to Beijing? No. Mga around 15 informal meetings and siguro half of that Sir, sa China. Hindi nyo lang kailangan ng travel authority kung naka-break ang Congress. Kung magbumiyahe kayo, naka-break nga ba yung Congress? Pagka-official passport, that's the only time you'll need. Even if you're on official business? Hindi nga, kasi confidential mission ito. Pero So, sir, hindi mo pwedeng i-announce yun. who pay for your tickets? Let's just say, ano yan eh, magkano lang naman yun eh. So, inabunuhan ninyo yung tickets nyo? Hindi. Malacanang provided me Even yung accommodation? ng pamasahe. So, itanong nyo na lang yan kay... Opo. Parang may insinuation lang na baka daw China. So, definitely not. Oo naman. Kaya nga, ano ba yung issue na sinabi niya doon sa binabasa niya? That's wrong, actually. Asan tayo ngayon? Nasa gera ba tayo? Alam nyo, nung panahon nung April o May, na masyadong mainit ang sitwasyon, na habang tayo dito sa Manila, parang business as usual. Alam nyo yung mga kababayan natin doon sa China, nararamdaman na nila yung mga harassment. At yun yung particularly worrisome. And ngayon, at least okay na sila. So yun po ang ating concern. May concern ba si Senator Enrile doon? Wala naman. Hindi ko na lang nga sasabihin, actually kung ano yung mga pinagsasabi niya doon sa cabinet meeting. Kasi alam ko naman yung bawal sa hindi. Sir, what went through your mind nung umalis po kayo ng Senate Hall? Parang, ano po yung parang, that's it? Sa akin kasi, do I sit there and allow this thing to happen in front of me? I can't be part of that. Nag-raise ako ng point of order kasi state secret yun. Dapat, alam nyo, parang executive session yan eh. Hindi mo nga pwedeng ilabas. This is much more important than that. Anything relating to foreign relations and national security, hindi mo pwedeng ilalabas ng ganyan just to destroy me or thinking that it will destroy me. Sir, sa tingin nyo sa paglabas ng Enrile na nalagay ba sa alanganin yung security ng state o yung relasyon sa China ulit? Ngayon, kita na, nakalabas na yung bituka mo. Ano? So, pero ang kagandahan nito, resolve na yung situation. So, at least, we can move on from here. Sorry, soundbite lang. Siguro para mas maintindihan ng tao. So, ibig sabihin, si Gloria Arroyo po ay hindi siya masasabing walang power sa ngayon. Parang gano'n ang sinasabi niya. Nakakatawag siya sa mga iba't ibang tao. In this particular case, tumawag siya diretso kay Senate President Enrile as reported by Philippine Star. And it was never disputed. He never addressed it. So talagang solid yung samahan nitong dalawa, si GMA at si Senator Enrile. So sa akin, hindi pwedeng mangyari yan. Hindi pwedeng yung Senate President natin na didiktahan ng kahit sino. Much worst of all, itong si GMA. So yan po yan. Okay? Okay. Thank you, sir.